Ang ating ebanghelyo ngayong Martes, ika-18 araw ng Hunyo, ay nagmula kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating Faith Food Reflection ay nagmula kay Sister Doris Agustin. Ganap ang ating Ama sa langit. Kilala niyo ba ang mahusay at sikat na soccer player ng Portugal na si Cristiano Ronaldo? Ang mabuting si Cristiano, noong kabataan niya, para makapaglaro ng soccer, kailangan niyang malayo sa pamilya para magsanay. Sa training school, hindi naging sapat ang kanyang pagkain. Mabuti na lamang may malapit na tindahan ng McDonald's hamburger sa school, kung saan siya tumitigil. Doon, 4 na babaeng crew ng McDo ang nagbibigay sa kanya ng burger para maibsan ang kanyang gutom. Pagkatapos ng maraming taon, bilang pagtanaw sa kabutihan ng 4 na babae, sinikap hanapin ni Ronaldo ang mga babaeng ito para pasalamatan at ibalik ang kabutihang loob na minsan niyang tinanggap. Sa ating buhay, napakaraming kabutihan ang nangyari sa atin, sa pamilya, trabaho, community o saan man. Mga biyaya na madalas hindi natin inaasahang dumating dahil alam natin sa ating sarili na hindi tayo karapat-dapat, dahil may mabuting tao na mas dapat tumanggap nito. Sa ating pagbasa, ipinapaunawa ng Diyos na una, ang kanyang pagmamahal, kabutihang loob at pagpapatawad ay mga biyayang ibinibigay niya sa lahat, sa mabuti at sa mga gaya kong mahina at nagsisikap na maging mabuti. Ito ay available para sa lahat, hindi siya namimili. Pangalawa, kailangan natin ang grasya ng Diyos para maunawaan natin na ang dakila at banal niyang layunin ay para sa lahat. Pangatlo, kaya kailangan nating humingi ng maraming grasya upang tayo nawa ay maging ganap gaya ng Ama sa langit, at maibalik natin ang kabutihang ating tinanggap bilang pasasalamat. Manalangin tayo. Panginoon, dalisayin mo po ang aking puso at isip upang ako ay maging ganap at karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.